Ito may comment galing kay Mary Lou Hub. Hello, Attorney Claire. Your beauty is a breath of fresh Uy, uy, air. uy. Ibig sabihin nun, ugly tayo lahat. Parang yun ang dating eh. Coming from the Guido. Kaya bago ako umupo, di ba? Sabi ko, may request ako. Dagdagan ng ilaw. Parang Kasi glowing. para mas fresh. Pero hindi ka, ano ba ito, stranger to this studio kasi ang haba din ng panahon mo dito bilang broadcaster. More than 10 years. Na-award din ako dito nung pandemic. Ika-10th year ko. Di ba? Oo. So, kaya sanay na sanay ka talaga sa ilaw at sa mga ganitong klaseng usapan. At kung di nyo nalalaman, napakaganda po ng anak ni Auntie Claire. Yes. Kasama niya dito. At meron siyang asawa na sabi niya kanina ay fan daw ng pasma. Si ano ang pangalan ni... Chuck. Si Chuck. Ay, Too many Chuck. jokes. Kaya- Too many jokes. Hindi Chucky ha, Chuck ha. Kaya ang tawag sa akin, Chucky's Bride. Yun, Chuck is right. Huwag natin palampasin niya. Saan nang galing yung kamukha ni Chucky? Ano ba yun? Oo. Hindi kasi ganito. Sige. At that time, kasi napakinggan ko si Vice Presidente na sabi niya ganito eh. Ito yung tumbler niya, di ba? Tumbler ito tawag niya. Natanong siya kung babati niya si Pangulo ng itong Pasko. Ay, Pasko. Yan, Pasko. Babati, Merry Christmas. Sabi niya. Bakit? Hindi naman magbabago ang kanyang ugali kung babatiin ko siya. At hindi naman magbabago yung aking ugali. Tapos, bigla siyang, gumanon kasi siya. Gumanon. Sabi ko, doon sa vlog ko, ito yung vlog yun, di press briefing yun. Sabi ko, iba yung sinabi niya sa kanyang mensahe na kapag ang puso ay mapagpatawad, ay, ang puso ay may papasasalamat, may pagmamahal, may pagpapatawad, may pagbibigayan. Sabi ko, ba't kakaiba doon sa... Pag hindi na scripted, yung tanong, kasi doon syempre pagka tawag doon, pag nagbibigay ka ng message, scripted 'yon eh. So kapag hindi na scripted, impromptu na, iba na yung sagot. Lumalabas na yung totoo. Sabi ko ngayon, parang may kamukha to. Hinanap ko pa yung picture. Actually, hindi ako handa. Okay. Hanap ko pa. Parang ganito. Hindi ko nga binanggit yung Gemini. hindi ko binanggit yung name, parang ganito. Hindi ko maalam na magbabiral siya. Hindi ko na-expect. Nagulat na ako the following day. Nasa quote card na siya. Actually, nag-comment din ako sa isang show doon eh. Sabi ko, simple lang naman tawag dyan. Ipokrita. Yun lang naman. Yung contradiction na yun. Pero may ano yun may kulatilya yun Kapag galit. Kapag galit. Hindi naman, di ba? Cute naman pag nakasmile. Parang tayo pag mukasim, mga gano'n. Mukasim talaga. Something, maasim o maasim. Kami, mas delikado kami pag nakangiti eh. Si Ronald Llamas, Something is brewing. kapag puppet, cute. Nasa daw yung AK-47 ng puppet. DVD. Wala, napaka-peaceful ko eh. Kung talaga, Dok. Mike na lang yung hawak eh. Mike. Kung talaga, Dok, gumawa ka na lang ng survey dyan. Hanggang ngayon, wala pa kayong survey. Sige nga. Natapos na yung ibang mga survey firm eh. Ikaw, wala pa. Pakinggan natin ang top, kung anong mga top na sa The Survey Says ni Prof. Guido David. Yung. Sino ang pinakapogi sa 4 alas? The survey says... Sige na, hindi namin naririnig. The Survey Says ni Guido David. Ito yung mga top 5 Yan, top 5, trending viral Tignan natin political kung mag-agree ang of si the past week na ng month eh. So number 5, actually karamihan dito mga sinesearch nila about mga benefits, mga holidays. Number 5, SSS microloan. So yan, so marami siguro nag-i-inquire about sa the SSS microloan. Kailangan salapi sa mundo. Sige. Number 4, GAA 2026. Siyempre naman. Trending yan. Marami nagsusearch niyan. Number 3, inciting to sedition. May ganun May Manggaw. nako, Si Sec. Ronald magre-react na si Inciting to seduction. iba yun. Number 2, Ombudsman Remulla. Tayo siguro sa health scare. Hindi mo na yung health scare niya. Tapos ang nagre-request nga sa NBI na imbestigahan itong mga ganyan-ganyan. And number 1, number trending. 1. Ito, sobrang trending nito. Pero international news to. Pero dahil may kinalaman si Ronald Llamas, sinama ko na to. Ito si Venezuela Maduro. Ano kinalaman ni Sec. Llamas dyan? May kinalaman niya si Sec. Llamas. Hindi ako sa US na nangyari yan. How was it received sa US?
it was, syempre, sumakay kami doon ng mga Uber, mga ano, Ano yung on the ground? pinag-uusapan. Ano yung feedback on the ground? Syempre, Supportive ba sila or medyo? Well, ano sila, cynical na kaya daw ginawa ng administrasyong Trump yun. Sa mga nakausap ko lang, which is fair, hindi malaking sample space yun, sinasabi nila, ginawa daw yun dahil sa langis. So, which was the popular... So, yun yung popular, popular... Okay. Oh, hindi kailangan ng survey doon. Ito naman, meron ba, hindi meron to ba? Okta Meron ba? Research Survey. Oh, yan na, Okta na. Kasi iba yung lumalabas minsan sa ano. Ito, galing sa kaibigan ni Ronald Llamas, si Pulse Asia Survey. Yan. Trust and approval ng top government officials. Nako, yan. Si bahala ka, hindi namin sagot yan. Pero matutuwa si Tokayo dyan. Biro mo, isang survey firm, kino-quote sila. Yung Okta, binabanggit ang Pulse Asia, di ba? Matutuwa yan. Ibang klase yan, ha? Turncoat Ngayon na to, ngayon na to. Oo, baka matanggal ka sa Okta niyan. Bye-bye. Kasi hindi pa kinaglalabas eh. Kailan ba yun sa inyo? Okay, anyway, ito. So, lumabas dito na si VP Sara has a 56% approval rate. And si versus disapproval of 24%. And si PBBM has an approval rate of 34 versus disapproval of 48. So, syempre, hingan natin si... Hindi, pero bago siya hingan, ikaw muna. Ikaw ang ano eh. Hindi ko to survey. So, Pero anong basa mo dyan? Anong May basa mo disclaimer. dyan sa survey niyan? At pagkabasa mo, anong ibig sabihin niya sa normal na kababayan natin, tanungin mo ngayon si Yusek. Normally sa surveys, hindi ko sige. tinitingnan yung raw numbers, pero tinitingnan ko yung trends. Yan. Kung Yung tumataas movement. ba siya or bumababa. The Yung movement. trajectory. Yung trajectory. So yun yung important for me. Is it increasing or decreasing? So, what are you seeing? So far, medyo stable naman over the past few months. May mga movement na mga plus minus 2%, 3%. Which so, is statistically statistically, ano, margin of error. margin of error, which means almost no But is it movement. consistent decline or is it consistent plateau? What It's is- a more or less consistent plateau sa nakikita ko. But ever since let's be honest naman na since nung nagkaroon ng yung inexpose ng president, yung corruption, it actually has affected his numbers negatively. So Very, Sige, very astute. Yeah. A very, very astute. Astute. Summary. What is your question, Professor Guido David? To, ayan, ibabalik natin Yusek kay Reyes? Auntie Claire, of course, because Ano si question Auntie mo? Claire, she Anong basis battles, ng question? Sige. so hindi naman to fake news because this is coming from a survey. But of course, yung mga surveys, we have to disclaim na may mga A survey is a snapshot in time. right, may methodology yan, may Right. margin of error, may mga ganon. Hindi naman natin sinasabing it's real or it's not real. Maraming disclaimer. Mga isang oras yan. sige, ano tanong mo? Isang oras na disclaimer. So ano yung reaction ni Auntie Claire about that? And when people ask about that, kunyari, as a spokesperson. Okay. With Siyempre, the- pwede ba ako muna magtanong? Yeah, sige, sige. Saka dagdag lang, Yusek, based na sa kanyang mga tatlong surveys yung lumabas eh. Tatlo, apat, no? Kung bibilangin Pero publicos. Okta wala pa. Meron ba kayong naiisip na adjustments or more of the same in terms of yung conduct ng messaging ng palasyo? Unang tanong ko muna. Sige. Yung bang pag binanggit ba natin na ito yung survey ng Vice Presidente, ito yung survey ng Presidente, yung isa 56, yung isa 34, pinagkukumpara ba natin yung trabaho nila? Comparative. Ha? Sige Kasi nga. hindi mo pwedeng pagkumparahin yung ginagawa ng Vice Presidente sa Presidente. Ang mga ginagawa ngayon ng Pangulo, kung pag nagpapaimbestiga siya at natatamaan ng kanyang mga kabinete, hindi naman magre-reflect to sa Vice Presidente. Magre-reflect din ito sa administrasyon ngayon. So, paano natin maikukumpara? Kung ikinukumpara to kasi good yun point. yung nangyayari sa Right. taong bayan, Good point. ikinukumpara. Kinukumpara nila. Bakit natin ikukumpara? Yung tao nagtatrabaho, isa nagbabakasyon. Uy. Parang hirap naman ipangkumpara yun. Di ba yung si Pangulo, sinasapo niya lahat. Sinasapo niya lahat ng pag-iimbestiga, nagre-report siya, yung isa wala. Paano natin makukumpara yun? Hindi, kaya nga, Yusek, usually, sa kasaysayan, talagang laging, o madalas, hindi naman lagi, madalas mas mataas yung vice presidente sa presidente. Dahil yung presidente, lahat ng problema ng bansa, Salo niya. sa kanya isinisisi. No? So, hindi siya ganun ka-rare. It's not a 1:1 Yeah, correspondence. kumbaga hindi siya apples to oranges. Yes, yung yes, mga- yes. 1:1 Pero correspondence. still, at the same time, marami sa mga tao ay, ang usapin lang sa kanila ay nag-a-approve ba sila o hindi. No, wala silang nuancing eh. Wala silang nuancing na kaya nga Mga details. oo, Level of the details. whether may kakaibahan o wala,
para sa karaniwan tao, hindi nila masyadong sinusuri yun. No? Ang mga nagsusuri nun, tayo. Yeah. Oo, tayo. Pero yung mga sinervey, hindi sila ganun kakwan dyan. Yun Well, yung one. tingin ko, tinatanong kasi kanina ni Senator Ronald kung may babago ba sa messaging. Mhm. Ah, sa akin ngayon, siguro dapat i-review kung may kulang ba. Pero sa nagiging trabaho talaga namin ngayon, lahat ng trabaho ng Pangulo, inaano namin yan eh. Pinopost namin, pinapakita namin sa tao. Itong taon to, kung di ako nagkakamali, 483 activities. Wala pa yung private meetings ng Pangulo, wala pa yung courtesy calls dyan, wala pa yung ibang mga activities niya. Ito lang yung mga events kung saan yung nakikita ang Pangulo. That's 483 activities in a year. So, ang nagtataka nga ako, kasi syempre may mga obstructionists na sabing walang ginagawa ang Pangulo. Parang May hindi nagsa- naman totoo yan. Oo nga, Parang di hindi ba? naman totoo. Na Oo. walang ginagawa. May nagsabi nga na isang mambabatas eh. Sinabi niya, lahat ng pangako ng Pangulo napapako. Achus! Diba? Ang problema sa kanila kasi minsan, gusto na talagang maging bulag-bulag. Maging Bulag-bulagan. bulag-bulagan. Gusto nila maging bingi-bingihan para maiangat yung kanilang iniidolong politiko. Haters gotta hate, di ba? Haters gonna hate, di ba? Sabi nila, Yusek Claire. Yes. Ang problema kasi kung mambabatas ka, tapos manloloko ka ng kapwa mo Pilipino, mga kapwa natin Pilipino, naive, na maaaring maniwala sa'yo, it's unfair. Diba? So, kung sinasabi nga ni Senator Ronald, kung kinakailangan na may pagbago or pag-improve pa, ay yan ay aming titignan. Pero sinabi ko na rin before, na meron tayong, kilala mo to, journalist, si Sir Nico, Maldedina. Yeah. Na-research naman niya na hindi lang Pilipinas ang nagtotroll sa atin. May ibang bansa na Uy, nakikialam sa correct, politika. correct. Nabuhay. Nandiyan dyan pa research. Meron siyang meron siyang article, meron siyang ginawang thesis kung di ako nagkakamali. Ay, hindi siya, sa UST kasi siya. Siya, di ba? So, may ginawa siyang thesis at naaral niya na habang umaangat ang Pangulo, itong troll na to from the other country, pilit nagagawa ng news para iangat yung Manchurian candidate nila. Yung Manchurian candidate at para sila ng gobyerno at ang Pangulo. So, anyway, I think nakaka-apekto siya. Kahit sabihin natin na napakaganda na, or let's say maganda, hindi naman napakaganda. So, pwede sabihin natin na enough yung pagbibigay namin, kung ano yung mga programa, kung paano namin na counter yung mga fake news. Pero pag may ibang bansa pa na nakikialam at nagpopondo ng malaki, Malaking pondo. malaking pondo at malaking bansa, baka iba ang usapan doon. Diba? So, kailangan din namin ng tulong. Kahit sabihin natin, whole of a nation approach na to. We need the mainstream media, SOCMED, para kung ano man yung pinapakialaman ng ibang bansa at nagpe-fake nyo sa gobyerno natin, tingin ko, we need your help na para matuwid yung tama. Pero yun exactly, Yusek, yung sinasabi ko eh. Dahil itong battle of contestation na ito is basically a battle over perception. Yung mga survey na nababanggit, yan yung output nung labanan sa perception. Ibig sabihin, ito yung ginagawa ng kabila, ito yung ginagawa ng kabila. Ibig sabihin, kung itong output, no, kinakailangan ng adjustment. Diba? Yun lang sinasabi. Halimbawa, pag sinabi ni Secretary Vince Dizon na nag-recommend siya ng 67 na dapat kasuhan, no? Hindi na yun malalaman ng mga maunawa ng tao na yung ombudsman na pinasahan nila ay separate sa gobyerno. Ang tingin dyan ng tao, gobyerno lahat dyan. No? So at a certain point, pag yung sinuggest o nirecommend ni Secretary Dizon na ito, kasama na rito mga senador, kongresista, cabinet secretary ay dapat makasuhan. Tapos makikita naman nila na hindi pa nakakasuhan, may kaunting tama yan. No? Dahil nga, yung nag-recommend ay galing sa gobyerno at ang tingin nila, yung ombudsman ay bahagi rin ng gobyerno. Kaya in a way, yung ganyang klaseng sitwasyon ay malaki ang magagawa dyan ng naratibo, ng strategy, no? Dahil nga gagamitin niya nung kabila. Gagamitin niya ng Parang ito yung napag-usapan natin kagabi. Yun nga. So, ako sabi ko, Sec Vince. Sec Vince. Sabihan na 67 kasi bibigyan pa yung ombudsman. Mga Christmas gift to the Filipino people, na may mga ikukulong. It's maybe setting the expectation
unnecessarily maybe, I'll use that word, pero of course, we are not in government. Ang daming workings and machinations ng Yes. ating pamahalaan. Oo. Hindi ko naman ipagtatanggol, hindi naman ako magiging defensive dito. Defensive. I heard that. May tumatatak talaga eh. Kasi nakikinig ako na. Ganun eh. Sige. Hindi ako magiging defensive dito. Oo. Pero sabi nga natin, nag-start ang ICI September. September, October, November, December. Sa 3 buwan, 3 buwan. marami na po talaga nagawa ang AMLAC, BIR, BOC, yung Bureau of Customs, at pati ang DPWH, ang ICI. Marami na po ito na-rekomenda. Marami ng assets na freeze. Nako. Okay? May mga sasakyan na, no? May mga sasakyan na napasubasta. Oo. Meron na talaga naman na warrant of arrest, na napakulong, may nagtatago, may mga passport na na-cancel. Siguro, sa 3 months na yon, tingin ko, pwede naman nating ibigay yung naging magandang trabaho ng Pangulo, ng administrasyon, Kasi hindi ganun kadali. in 3 months. Ayaw ko nga sabihin, isang motion for reconsideration niya, hanggang ngayon, hindi pa nadidesisyonan. Well, anyway, sa 3 months pa lang to. At kung ikukumpara, sir, pasensya ka na, ikukumpara ko ulit, ha? Kung ikukumpara ko natin sa 6 na taon Yan. nung nakaraang Yun, administrasyon, he admitted, former President Duterte admitted that there are, existing yan, ghost projects in 2022. Ang tanong natin, Anong ginawa? may nakapagbayad ba, may nakapagbalik ba ng kickbacks noon? May na-freeze ba yung assets? May napakulong ba? May nagtatago ba because of that? Puro lang sila pronouncement. So, contrary, kasi napakinggan ko yung Apo. tax first ka. Yeah. Sabi kasi ni Kuya Jerns, baka daw na iba kung si dating Pangulo. Sabi ko, yes, maiiba. Ngayon sasagutin ko na. Yeah. Maiiba. Kasi wala siyang gagawin. Yeah. Puro lang bibig. Ikaw talaga, Alan. Bayan. Pero binanggit na kasi ni Yusek Clear kanina. Nakita ko na yung sign sa Malacanang. May ganun eh. May ganun. Ay, hindi naman ito. Joke. Pero diba, Sabi ko nga kanina, sabi ko, hindi na kita ookrayin. Gwapo ka pala sa person. Yan. Poging alas ba? Ganyan lang pag-disarm. Kala mo, puro... Lahat naman kayo gwapo. Parang yung isa rito, hindi masyado. If I may Yaman say din so. No, if I may say so. Pogi si Rondo. Hindi lahat. Ayaman din lamang binanggit na natin at hindi ko alam kung binobora si Alan na pinay-PR ang PR guy pero magpunta na tayo sa kanya Nagalit. nabanggit si Yusek dito sa isang topic eh. Pero ito po ang topic ni Alan Herman sa kanyang Herman Cut! Nako. Walang putol, walang budol. Alan Herman sa Herman Cut. Yun. So as you know, nag-Christmas ako at New Year sa US, mga Alaskadora. Sobrang lamig doon. Kala ko parang aircon lang ang ginaw. Especially since nasa West Coast ako, no? Pero kapag pumalo yung hangin, grabe, feeling ko, snowman ako. Oo, frozen. Pagbalik ko dito sa Pilipinas, frozen din pala ang babati sa akin. As in, sunod-sunod na balita tungkol sa frozen accounts. Yung Anti-Money Laundering Council o AMLAC ay nag-issue ng mga freeze order sa pera at assets ng mga di umano'y sangkot sa flood control scandal. So let's get this out of the way. Para malinaw, underline, bold, italics, okay na okay ang ginawa ng AMLAC. Okay yun, approve. May nakita silang kahina-hinalang galaw, may mga pera na pumasok kung saan-saan, may mga transaksyong hindi tugma at may mga lifestyle na hindi mapaliwanag kaya nag-freeze sila ng bank accounts. Bravo, AMLAC. Ganyan ang trabaho. Ganyan ang dapat. Kapag may sangay na kinakalawang, putulin mo agad bago kainin ang buong puno. At kung pera ng bayan ang pinag-uusapan, tama lang na unahin nating hampasin ang bulsa ng mga tiwali. Pero ito ang problema. There's a but. And take note, hindi ito maliit na problema. Malaking sablay ito, mga kapamilya. Habang tama ang freeze orders, bawal na bawal itong pag-usapan, i-disclose, i-publicize o ipaalam sa publiko. Super bawal under the law. As in, super bawal.
Yun ang nangyari. Kumalat yung balita, feature pa ilang beses sa media, may mga pangalan. Ang nilabag dito ay isang napakalinaw, napakatibay at napakaseryosong batas. Ang confidentiality rule ng AMLA. Hindi ito biro. Hindi ito minor violation. Malinaw pa sa sikat ng araw. Bawal magsabi, bawal magpahiwatig, bawal mag-leak kahit anong detalye. At hindi lang AMLAC officers ang bawal. Pati media, pati publisher, pati editor, pati reporter, lahat. Kapag may naglabas ng impormasyong dapat confidential, lahat ng sangkot, ulitin ko, lahat pwedeng makasuhan. At akalan nyo ba, basta-basta lang ang parusa? Hindi. 3 years to 8 years imprisonment. At kung government official ka, pwede ka pang ma-disqualify habang buhay. Kaya medyo affected ako dito, mga alaskador at alaskadora. Ginawa na nga ng tama ang freeze order. Mabilis, maayos. Pero dahil sa information leak, nawala ng bisa ang integridad ng proseso. Medyo. Bakit? Kasi magkakaroon ngayon ng puwang ang mga suspect para sumigaw ng violation of due process, illegal disclosure, serious jeopardy at threat sa buhay nila yan, etc. etc. Technicality. At ito pa ang masaklap. Kapag pumasok itong technicality na to, kapag nakita ng korte na may paglabag sa confidentiality, baka makaalusot pa yung mga yan. Baka may chance na lumusot ang taong dapat sana'y hinahabol. Isipin niyo yun, ang mismong pagkakamali ng AMLAC at gobyerno ang nagbigay ng exit door sa mga inaakusahan. Kung gusto talaga nating habulin ang mga tiwali, kung gusto nating malaman kung bakit taon-taon lumalaki ang budget pero lumalalim ang baha, kung gusto nating mapanagot ang mga taong ginagawang ATM ang flood control funds, kailangan nating sumunod sa batas. Let's do it by the book. Freeze assets? Oo. Investigasyon? Of course. Habulin? Dapat lang. Pero ang paglabag sa confidentiality, ang paglabas ng detalye sa media, negative yan. Serious and grave mistake yan. At baka yung pagkakamali na yan ang makasira pa sa buong kaso. Kung gusto nating makamit ang hustisya, huwag nating barilin ang ating sarili sa paglabag sa mga legal technicalities. At kung talagang pinaglalaban natin ang pera ng bayan, sumunod tayo sa mga linya ng batas. Dahil ang batas hindi dekorasyon, hindi suggestion, hindi optional. Yan ang sandata. Yan ang proteksyon. At yan ang pinakamalakas nating armas sa laban kontra korupsyon. And Si attorney Attorney. Tama. ang daming sinusulat na Mga notes ni... technical Kasama ka ba sa pumasa sa bar ngayon? Yeah. Top-notcher. The bar must be very low if I pass it. Batas to. Paano yan? May guest tayong attorney. De Yun na nga Campanilla. Oo nga Sige nga. Kinakabahan ako pag nag-notes si ma'am. Naganda ako, nasa akin yung batas. May kopya ako. One page na notes. Notes ako. Igigrill ako. Sige nga. Attorney versus acorney. Tinitignan ko yung kilay ni ma'am kanina kung merong pagbabago. Sige nga, pero tanungin na kita ma'am, anong tingin mo dyan? Yan ba may batayan? At ito ba, worry o aware ba ang gobyerno sa mga nangyayari ito? Pagbatas kasi, sabi naman natin, ang gusto ng Pangulo lagi batas ang laging susundin. Kung may mga technicalities about this, edi syempre dapat ayusin. Yes, ma'am. Hindi pwedeng lumabag. Yun naman ang gusto ng Pangulo, due process. Yes, ma'am. Due process, kaya nga yung iba siguro na ngayon, overwhelmed kasi ang ombudsman and DOJ sa mga cases. Kasi sa kanila pinapasa na Oo. Basta ang Pangulo, kung ano sinasabi ng batas, yun lang ang sundin. Hindi pwedeng lumabag sa batas. Kasi ayaw din ng Pangulo na mate-technical, madidismiss yung case because may nilabag Yes, na ma'am. batas. So with that, siguro dapat mas maging maingat na rin. Hindi lahat sabihin natin, we need transparency. Kasi lagi, pati sa hearing, lahat, we need transparency. So, syempre, yung gobyerno, yung media, ibinibigay naman sa taong bayan, itong nakukuha nila. Minsan nga, kung may nalalabag naman sa batas, Plus magiging issue. 1,000, Yusek Claire, I agree with you entirely. Let's do it by the book dahil baka pag dyan pa tayo madulas, sayang lahat ng efforts. Yes. Diba? Baka dyan pa makakatakas yung mga tiwali. Sayang naman, diba? Pero yung other side naman yan, sige, yung ito na. nangyari sa mga hearing ng ICI, Yan. na binuksan, hindi naman transparent, karamihan ng mga humarap
humingi ng executive session. Sobra naman, di ba? Sobra naman. Okay lang naman yung may ganong klaseng mga aspeto Yan. sa investigasyon na hindi ilantad dahil makakasira mismo sa investigasyon. Yes. Pero, pag yung ginawa mong transparent yung proseso, tapos karamihan, if not all, nung humarap, halimbawa sa ICI, ay nag-executive session na. Para saan pa yung transparency? Diba? Yun din naman yung other Correct side. naman. Actually, So, may kaya ako balance nabanggit eh. yan. Kasi nung nasa US ako, specifically San Francisco, may nakausap akong bankero. And sabi niya, it's good that at least it seems your government is serious in running after these suspects, no? At ang una dapat daw tirahin, tama, bulsa. Hit them in their pockets where it Yan. hurts. Pero gulat na gulat siya. Sabi niya, I cannot believe the headlines that are coming out in the media. You're putting out names, amounts. Sabi niya, that's international, that's an international standard. You cannot. So, nung nag-research ako, abay, may batas nga. So, medyo kinabahan ako. Sabi ko, baka dito pa humina yung kaso, masayang yung mga efforts natin. Kasi yung certainty of conviction nga, nung gusto ng Pangulo at yung binabanggit ng ating ombudsman, ito bang sinasabi, attorney, yung certainty of, degree of certainty of conviction, ito yung aware din dapat tayo. Kasi binanggit ito ng Pangulo, na hindi dapat malambya, hindi dapat yung parang ura-urada. Ito yung binabanggit pa rin kanina, yung ilang buwan na. Yes. So, yun po yung, ano nyo po sa taong bayan, ano po yung paghihintay versus, yung binabanggit na transparency, versus yung proseso na kailangan natin pagdaanan. Okay, ganito yan sa ordinaryong case. Apo. Kasi iba kasi ngayon Kasi talagang mabilisan, lahat ng dokumento, lahat ebidensya dapat nandiyan dyan Mabilisan dahil ang daming naiinip. Apo. In 3 months, na ang daming naiinip. Apo. Di ba? Pero, kung ordinaryo na kaso ito, kay attorney, alam niya yan, hindi talaga ganyan kabilis gumawa ng resolution ng ombudsman Apo. at ng DOJ. Lalo na kung bulto-bulto na dokumento ang Yes. babasahin. For any case, for that matter. Yes. So, dapat maintindihan to ng tao. Sabi ko nga, sa inyo ako nagpa-interview sabi ko, on the part of the executive, di ba, nagawa ng executive yung trabaho nila. Apo. Ayan, may nagrekomenda, 67 cases, complaints. May ICI nagrekomenda, si Senator ganyan, against Senator ganyan. So, on our part, sa parte ng Pangulo, ginagawa yung dapat na gawin. Hindi nagtulog-tulugan dito. Pero, hindi natin kasi masisisi ang ombudsman, ang DOJ, kung hindi rin ganun magiging kabilis dahil unang-una, naghahanap ngayon si Ombudsman Boying ng mas maraming pang lawyers. Kasi nakita niya siguro yung dagsa ng Dagsa na, dokumento And also DOJ. At itong mga kasuhan na to ay hindi naman din basta magpapatalo. Oo, siyempre, may kampanilya kukunin nilang abogado rin. Oo, hindi Hahanap na butas. hahanap yan ang kanilang magandang depensa. So, inaaral ito at ang sabi naman ng Pangulo, ang gusto ng Pangulo is dapat masampato nang hindi nagmamadali lang, kung hindi dapat kumpletohin dahil kapag akyat pa lang sa korte, Boom. wala Hindi pang ma-dismiss warrant of na. arrest, ma-dismiss na. Dismiss na. So sayang yung effort, sayang yung oras, sayang yung taong sana mapanagot. 'Di ba? Kasi once na na-dismiss yan, let's say nagkaroon ng trial on the merits, na-dismiss. At sinabi acquitted. Hindi mo na mahabol kasi Oo nga, hindi mo correct. pwede i-appeal ang acquittal. Minadali. Ang minadali. Kung minadali man, di ba? Don't Pero- just file for the sake of filing. Yeah. Pero Yusek, naunawaan ko yon, no? Naunawaan namin yon. Ang konteksto lang kasi, unprecedented yung ating sitwasyon ngayon. Unprecedented itong outrage, itong disenchantment, no? Sa marami sa mga institusyon natin na nawasak dahil nga dito rin sa nilaunch ng ating presidente na mahiya Siya naman nagbunyag. kayo. Oo, Imagine, siya nagbunyag. imaginein mo, ngayon lang ako nakakita na Senate President at Speaker of Parliament na sabay natanggal. No? Ngayon lang ako nakakita na Executive Secretary at Budget Secretary na sabay Sabay. natanggal, no, etc. Kaya naiiba yung ating kalagayan. Kaya kailangan natin maunawaan yung impatience ng mga tao, yung outrage, no? At ikalawa, sa ganyang klaseng konteksto, may nagbigay ng target. Yun May nagsabi eh. na gagawin Yun namin. eh. Kausap ko nga kagabi si former Senate President Frank Drilon. Sabi niya, kung ako yung tinanong nila, no, a-advisean ko sila na wag magbigay Yun eh. ng ganyang It was klaseng that. It was deadline. that. Hindi yan nangyayari because of the weaknesses of our judicial system. Nakabisado niya yan, Tony, no?
yun yung dalawang naging problema. Nagbigay ng deadline. Well, binabackpedal naman ngayon yan ni Ombudsman. Sabi niya, hindi na siya magbibigay ng deadline. No? Pero yung impatience ay yun yung konteksto. Tsaka 10,000 memes were already launched because of that Na deadline. pinanggalingan, no? Yun yung kwan. Oo. Pero at the same time, sabi ko nga kagabi, 2026 will be a defining year. 2028 will be decided sa 2026. No? Ito yung not in 2027 because yun nga dahil nga sa nangyari, the outrage, the impatience with our systems ay napakataas, no? Napakataas. At hindi mo masisisi mga tao. No? Yung Kaya balance, kahit hindi naabot yung mga self-imposed targets like December, hindi naman pwedeng masyadong tumagal yun. No? Well, ito. Sa Pangulo kasi, ako yung nakausap naman natin ng Pangulo. The mere fact na, ito kasi yung target niya eh. At that time na sinabi niya na maraming hindi maging merry ang Christmas. Nasa isip niya at that time, ang mabilis kasi is ang mga diskaya. Correct. He was pointing at the diskaya kasi mas marami siyang ebidensya. Kung may politicians man na bananggit, siguro sa ibang mga pagkakataon yun. Pero at that time, nung sinabi niya ang pangako niya, hindi magiging merry ang Christmas, yung talaga na nandiyan dyan ang ebidensya at madaling masampa. At hindi naman siya nabanggit kung sino mga pangalan. Kung sino. Kasi kung merong binanggit about senator, hindi naman ang Pangulo nagbanggit kung sino. Ito, makukulong to si senator, ganyan-ganyan. Pero sa totoo lang, yung target ng Pangulo na maraming magiging hindi merry ang Christmas, naabot niya naman yun eh. Sa totoo lang. Kaya lang kasi yung ibang tao, ang iniisip kasi nila, politiko. Open-ended kasi yung announcement. Diba? So, they interpreted it to be that way. Yes, yung iba, na siguro mas, hindi kayo, sir, in fairness. Yung iba, na gumagamit nito. May mga disclaimer dito sa Diba? programa na to. Yung iba na gumagamit ito para pakita na, yung pangako naman ng Pangulo, napapako. So, hindi niya nakita na yung target ng mga malalaking isda, katulad ng Diskaya, naabot ng Pangulo. And, thank you kay Mayor Vico Soto. Yun. Nagsalita siya. Bagay yan. Malaking bagay yun. Sabi niya, sa 6 na buwan, a year, 6 months ago, hindi natin nakita ito na mangyayari. Galing talaga si Mayor Vico Soto. Pero because of this, nandyan na yung isa sa pinakamalaking isda ay nakakulong. Correct. At hindi nga naging happy ang Christmas. Bakit? Hindi na pagbigyan ng furlough. So, ibig sabihin, yung tinarget ng Pangulo, naabot niya. Kaya lang may mga tao kasi na nag-i-interpret na, ay dapat si Senator ganyan, dapat si Senator ganyan. Hindi naman. Hindi yun na sa isip ng Pangulo. Basta ang gusto ng Pangulo, yung sa tingin niya na malaking isda na dapat mapakulong at makita ng tao ang ginagawa ng gobyerno, yan yun. Yan. Pero yung impatience, kaya ina-explain natin na hindi talaga agad madadala sa pabilisan ito. Yeah. So, medyo, ayoko sabihin kalma. Pero we have to. Pagpasensyahan nyo na po dahil hindi po diktador ang Pangulo. Yan. Hindi diktador na ikulong mo yan. Kahit Yan. walang warrant of arrest, you know that. Kung sino You know that, kanyang... Sino ang tinutukoy? Sentry, kayo yun, di ba? Di ba? Hindi pwedeng ikulong mo yan. Oo. Tapos sabihin, ano pong dahilan? Basta kulong mo. Hindi ganun ang Pangulo. Correct. So, ibahin natin siya sa nakaraan. So, ngayon po, lahat tayo due process, pinapapanagot ang dapat na managot. So, tumatakbo po ang pag-iimbestiga. Yun lang po ang gusto ko explain sa tao. Ang init-init ng usapan.